Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Boto. Yun, guys, isang mabilis lang kasi may nag-comment sa atin sa comment section sa FB page natin. So, share ko lang sa inyo kasi mukhang magandang pag-usapan to. Kasi ano to magjowa, mga ropa. Ewan ko kung siya mismo to, tsaka jowa niya or... So, anyway, basahin ko sa inyo mga ropa kasi they talking about the thirst trap. So, ito mga ropa, basahin natin. Tamang thirst trap ka na naman sa post mo. Ayoko nagpo-post ka ng ganyan. Yan ang gusto ko. May boundaries. Merong maninindigan. Yan ang malulupit. Hindi yung papayag ka sa mga gustong gawin na EA mo. Putya, ang daming lalaking ganyan. Putya, wag lang magalit yung EA, wag lang mainis, wag lang sila, alam mo yun, tarayan, alam mo yun, ayaw ng conflict. Pagdating sa relationship, kung na nakapag-relationship ka pa, ayaw mo pala ng conflict, pwede ba yun? Makikipag-relationship ka sa EA. For sure, meron conflict yan most of the fucking time. Kaya nga, dapat ihanda mo yung sarili mo. Kasi kayo, lagi nakikita ng karamihan lalaki, pagdating sa relationship, magiging masaya ako, ito yung makukuha ko. Same thing sa babae. Ihahatid sundo niya ako, dadali niya ako kung saan-saan. Most of the relationship is negotiation. Okay? Transactional. So, relationship, they think na it's more about happiness. And kung ano yung makukuha ko sa relasyon. Ganyan ang karamihan ng iniisip ng bawat isa eh. Especially mga EA, di ba? Oh, dapat hayaan mo ako sa mga ginagawa ko. Kung tunay kang lalaki, tanggap mo yung ginagawa ko. That's fucking bullshit, man. Anyway, let's go. Naiinis. So, tayo mga lalaki, we are the leader of the relationship. So, kailangan mo may gawin. Hindi pwedeng tatanga-tanga ka, hindi pwedeng papayag ka sa mga gusto nila. Okay? So, yan. So, ito sabi ni Hiropa, tamang thirst trap ka na naman sa post mo. Ayoko nagpo-post ka ng ganun. Lol, sabi ng babae, mind your own. If you don't have respect to yourself, respect your partner. Totoo naman, di ba? Kasi nga, ang relationship natin or kung anong ginagawa ng babae sa relationship natin, it is a reflection of your leadership at kung paano mo siya i-lead at kung paano mo siya tinanggap. Kung tanggap mo yung mga ganyang babae na walang pakialam sa'yo or pinapakita yung katawan niya sa publiko na parang kumukuha siya ng attention sa mga kalalakihan or just to get the likes from other men, then alam mo na she's sourcing. Yari ka dyan, Ropa, kasi parang sa trabaho, di ba? So, pag ang kumpanya kulang ng tao, magpo-post sila ng mga available na trabaho sa nila, sa website nila or we are hiring. So, same thing sa women, mga Ropa. Pag yan nagpo-post ng mga provocative, yung mga sexy photos, yung mga thirst trap, alam nyo na agad na hindi talaga ganun kataas ang respeto nila sa atin. So, ibig sabihin, talaga nag-outsource sila, naghahanap sila ng mga attention from other guy. And at the same time, hindi talaga ganun kataas yung respeto nila sa atin. And yun ang nakakalungkot, tropa, kasi pinili mo yun, tapos gaganunin ka, di ba? Anyway, wala sila kasing idea because of the power that they have right now, especially this 2025. Maraming babae na they think they are very powerful because they are using their, propaganda na because of the feminism, dapat pantay-pantay. That's bullshit, man. Hindi totoo yan dahil at the end of the day, lalaki pa rin yung magpo-provide sa'yo ng karamihang gusto mo. Okay? May mga bagay na hindi ka kaya i-provide sa sarili mo bilang babae at lalaki ang makakapag-provide nun. Sa lalaki naman, hindi kayang i-provide ng lalaki ang sex sa kanila. Of course, it's hard, di ba? So, men always want to have sex or just to get smashed. Kaya nga, nagpapakulol yung mga karamihan lalaki para lang makuha yon. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, mga Ropa, mag-focus kayo sa mga bagay na dapat nyung gawin kaysa mag-focus kayo sa EA. Dahil yung mga EA na yan, byproduct lang yan na success natin. Okay? Kung magiging successful ka sa buhay, hindi mo na kailangan pang maghabol sa isang EA dahil yung mga EA na talaga lalapit sa'yo. And ikaw na lang mamimili. Okay, balik tayo dito. If you don't have respect to yourself, respect your partner. Tama. Pero tignan mo, ano sabi sa niya? Gago, utak mo may problema, lol. Respect ka dyan, wala na doon. See? So mga Ropa, kung ganitong type of women yung in-entertain nyo or ginawa nyo, you are fucking doomed, bro. You are fucking doomed. Okay? Ihanda mo na yung sarili mo na you will live miserable life. Yung mga ganitong mindset, mahirap na to kasi mahirap nang baguhin to kasi ano na to tag dito, condition na ng society. Okay? Na-condition na siya na it's fine. Na ipakita yung katawan, na makakuha ng likes from other men. Kumbaga yung source of happiness nila is mag-post and at the same time makakuha ng likes and expecting na makakakuha ng comments and DMs from other people. So, napaka-superficial ng kasiyahan. And I think most of people are guilty with this kind of
pattern na ginagawa ng karamihan tao. Pero tandaan nyo, kung ginagamit nyo naman, let's say for example, just to earn money, wala namang problema yun. Pero ang daming way just to earn money, di ba? Pero kung gagamitin mo lagi yung katawan mo and at the same time may boyfriend ka, I don't think na it's valid reason para ipakita mo yung katawan mo bilang babae. Okay, sabi niya dito, para sa'yo din yan. Ito, I think nasabi ko to sa content natin. Anong mahirap palitan? Yung suot mo tuwing magpo-post ka o isip ng ibang tao? Tama. Anong mas madaling palitan? Yung pananamit mo o yung iisipin sa'yo na ibang tao? O yung mindset ng mga kalalakihang bastos? May mga lalaking bastos. Let's be fucking honest. Hindi mo mawawala yan. Kung ikaw bilang babae, hindi mo kayang protektahan yung sarili mo sa mga lalaking ganon, then it's hard to protect the relationship bilang lalaki. Kasi kung ikaw, you putting yourself in the situation na pwede ka ma-approach ng mga lalaking talagang bastos or mga lalaki na talagang just want to smash. And if you enjoy it, then there's a problem kung ano yung nagpapasaya sa'yo bilang babae. At the back of your mind, your biology always looking for someone na talagang makakapag-protect sa'yo at makakapag-provide sa'yo. However, because of the society's rule, because of the feminism, women condition na dapat ganito tayo, dapat ganyan tayo. We are more better than men now. We have more power than men now. No, it's not. Primal urge cannot outweigh modern convention. Kahit ano pang mangyari, meron tayong primal urge na sinusunod at hindi mababago yun. Kaya yung sinasabi ng isang TikToker na wala daw sa pananamit yan ng babae kung mababasto siya or hindi. Come on, man. Men don't sexualize women if women don't sexualize themselves. Ganun lang kasimple, mga ropa. Okay, balik tayo. Eto sabi niya, wala namang bago sa pinopost ko, wala ka pa. So, ibig sabihin, ganito na ginagawa niya. So, sino may mali dito, ropa? So, I think, ginawa mo tong babae na to na ganito na. So, hindi mo na-frame ng husto na kailangan niyang alisin yon pag naging kayo na or habang nililigawan mo siya. I can post whatever I want. Damn, bro! So, nakikita niyo dito kung sino yung may power sa relationship or kung sino yung may leverage sa relationship. So, nasa taong makikitid ang utak ang magre-react like you. Wow. Pag nag-react, makikitid. Ano ba yung goal sa pagpo-post ng mga babae? Ng mga provocative or yung mga sexy or yung mga sumasayaw sa TikTok na umaalog yung boobs or yung pinapakita yung glutes? Ano yung pinaka-goal ng mga EA doon? Usually, the goal is to get validation for most of men or for most of people. Diba? So, ibig sabihin, ropa, kung nasa relationship kang ganito, hindi niya pinapahalagahan yung relationship na meron ka. Kumbaga, hindi ganun ka-valuable yung relationship na binibigay mo sa kanya kumpara dun sa mga gusto niyang gawin. Kumpara dun sa mga nakukuha niyang likes or validation from other men. Kasi ganito, ropa, parang sa trabaho. For sure sa inyo, sa trabaho nyo, meron kayong mga kasamahan na walang pakialam sa kumpanya. Papasok lang ako kasi ganito. Or minsan, hindi sila papasok, hindi sila magpapaalam, absent sila. Because they don't fucking care about the company. Kung ano man yung gusto ng company para sa'yo or kung ano man yung gustong marating ng company someday. So, wala silang pakialam doon. They just want to do whatever they want. So, parang ganun, hinar kita, nagkamali ang kumpanya. So, parang ang dating, we need to accept your behavior kahit na alam mong mali yung ginagawa mo, pero alam mo sa sarili mo na hindi ka masaya sa trabaho mo or hindi mo bina-value yung binibigay ng company sa'yo na opportunity. So, ganito yung relationship niya ngayon. Kumbaga, nag-hire siya ng isang tao, tapos yung hinire niyang tao, hindi sinusunod yung rules and regulation. Laging late, laging absent, or mahaba yung break time, or walang pakialam. Diba? So, sumagot si Ropa, reason ng mga babaeng walang accountability. Yes, mga Ropa, wag niyong hinga ng accountability mga kasi most of women talagang hindi accountable sa ginagawa nila. What? They just want to do whatever they feel. Kung ano yung na-feel nila na tama. Kaya nga sabi ko sa inyo, there's no such thing as right or wrong pagdating sa feelings ng babae. As long as they feel good, gagawin nila. Ulitin ko, there's no such thing as right or wrong pagdating sa nararamdaman ng mga EA. Okay? Ang mahalaga, they feel good pag ginagawa nila. What? Kung toxic ka, di ka pwede sa wall ko. Wow, girlfriend niya to ha. Tingnan nyo ha. Leave it then, basic. Bakit magpapaliwanag pa ako sa'yo? Wow. Tapos reply niya, lol, di lahat naaayon sa'yo. Okay. Sabi ni Ropa, naging toxic pa nga. Mindset mong kupal. Putang ina, girlfriend mo, tatawagin kang kupal. Shit, man. Gaya mo ako sa mga low profile mong babae. Wow! Wow! Big word. Low profile mong babae. Ang lupit. Mindset mong kupal. Gaya mo ako sa mga ka-low profile mong babae. Damn! I think hindi niya alam ang kanyang sinasabi, mga Ropa. Imagine yung ibang babae binabayaran tapos sa'yo libre. Okay, nasabi rin natin sa ibang content natin. Totoo naman yun. Nagpo-post ka ng sexy photos. Kumbaga, nangaakit ka ng mga kalalakihan. Tapos libre, like lang, ang cheap mo. Di ba? Mag-OnlyFans ka na lang, may bayad ka pa. However, still, anong consequences nun? Same lang din.
Either may bayad or wala. Pero ang kinaganda lang, may bayad ka, may nakukuha ka. Kung yun ang goal mo is kumita ng pera using your body, then much better na mag-jump ka na doon, di ba? Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo, may consequences lahat yan, okay? Pero syempre, hindi naman natin mapipigilan lahat ng EA na gawin yung mga gusto nila. Pero at the end of the day, we're still winning, mga ropa, okay? Because we are the men, we are giving the relationship to them. Pag ayaw natin ibigay relationship sa kanila, wala silang magagawa. Okay? Sa kanila, ang tanging kaya nilang i-hold back sa atin is yung sex. Okay? Yung sexual access. They can hold back hanggat gusto nila. Walang problema yun sa atin. Pero, like I said, napakadaling pasayahin nating mga lalaki, di ba? So, ang kaya nilang i-hold back sa atin is sex. Because women are the gatekeeper of sex and we are the gatekeeper of the relationship. But at the end of the day, ulitin ko, we are still winning because they cannot have the relationship they want. As long as the men don't give the relationship na gusto nila. Because ang lalaki, eto ladies, makinig kayo. Kaming mga lalaki, we reject women covertly. We will never tell you. Kaya nga lagi may question mark sa isip nyo, ano nagawa ko? Bakit ganun bigla siya nagbago? Or akala ko ganito siya, akala ko ganyan siya. Because it's very rare for us to leave the relationship. Pero once na nag-decide na kami na ayaw na namin, there's no turning back. Wala na talaga. Wala nang balikang magaganap kahit anong gawin nyo. Kasi ang lalaki, pag nag-decide yan, as long as meron kang chance, as long as binibigyan ka ng chance to change your behavior or to change your attitude towards him, pero pag hindi mo na bago yun, then wala na talaga. Napakasimple lang namin mga lalaki. We don't ask much for women. Tanggap na nga namin sa panahon ngayon, may mga babaeng di marunong magluto, maglaba, or maglinis ng pamamahay. Walang problema doon, di ba? Kumbaga, madaling pag-usapan yun. Kumbaga, madaling i-negotiate yun. Pero may mga lalaki pa rin na kung hindi mo kayang gawin yun, wag na lang. Aanin ko yung ganda mo, aanin ko yung puwet mong malaki mong dede. Kung gawaing bahay, wala kang gagawin. So, the only time na you will be useful pag sa kama lang, no way. So, relationship ang gusto mo, di ba? Relationship is not all about happiness. Relationship has nothing to do with love or love has nothing to do with the relationship. Okay? Ano daw? Pinagsasasabi mo, sabi ni Ea. Malamang palalapay ang post mo if di ka pagsasabihan. Lol, hanap ka ng mga angkop dyan sa utak mo. See? Wala, ano na to? Totally, 100% conditioned by the feminism. Bakit in-unfriend mo ako? Si boyfriend, in-unfriend, di ba? Siya yung nagsasabi na mali yung guy pero in-unfriend niya yung guy. Di ba? Boyfriend mo to, di ba? Bakit mo yan? Ganito ang mga babae, ayaw nila na pagsasabihan. Kaya nga guys, kahit anong gawin nyo, kahit anong lecture nyo sa babae, hindi sila magbabago. The only time na nagbabago ang EA, pag naramdaman na nila or pag na-experience na nila, yung consequences na ginagawa nila. Ulitin ko, kahit i-lecture mo sila ng i-lecture, they won't fucking change. Okay? The only time na magbabago sila is pag naranasan na nila o na-experience na nila yung consequences na ginagawa nila. Ikaw yung lalaking pabebe, laging pabiktim eh. Mga kalokohan naman ang ginagawa. Ewan ko bakit may natitira pa akong pagmamahal sa'yo. Actually, hindi mo siya mahal. Kasi we can say na you love the person if you respect them. Ito sinasabi ko sa inyo to mga ropa. Women can't love us unconditionally. Laging may condition. Okay? Transactional, negotiation. Kasi nga, women are always looking for the best guy. Kung hindi ka the best, ba't kanya pipiliin? Diba? Kasi women are what? Looking for security. Kaya nga, ang lalaki, we are the one providing and protecting the relationship, especially the woman, diba? Ayaw natin masira yung relationship. Ayaw natin na mag-reflect sa atin yung mga ginagawa ng babae na mali. Kaya nga, nandito tayo para to lead them. However, pag mga ganito yung mga babae na ayaw magpa-lead or talagang matigas na talagang saradong-sarado yung isip niya na akala niya talagang is totally fucking fine na mag-thirst trap na nakakalimutan niya na yung karamihan nakakakita ng katawan niya is totally wala namang pakialam sa personality niya, walang pakialam sa skills niya. The only thing na kaya nila like yung photos niya is because of her body. That's it. Imaginein mo pag nawala nang yun. Do you think you can still get the likes? You can still get the DMs or maybe validation from other men? No. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga ropa, you cannot force women to be mature. Especially if they're very fucking hot. Kasi alam mo kung bakit? Marami sila nakukuha attention sa karamihang lalaki. So, the only time na magmamature ang isang babae is pag nakita niya na yung mga lalaking may potential dati na sanang pwede niyang maging boyfriend or pwede niyang, alam mo yun, pang long-term relationship nawawala. Doon niya unti-unting nare-realize na, oh shit, I'm fucked up. Pag ang babae umidad ng 35 at marami pa rin nakukuha attention from other guy, then expect mo, it's hard to say na magiging mature siya. Look at Kim Kardashian, di ba? Ang hirap na
meron kang ganung power, pero hindi mo alam kung paano mo gamitin bilang babae, di ba? Anyway, yun na yung parang tinitignan ng karamihang babae ngayon. Kim Kardashian body, Kim Kardashian face, alam mo yun, yung pananamit, the way they carry themselves, the way they think, the way they talk, puro ganun na lang, di ba? So, nawawala na yung pinaka natin, yung pinaka core kung bakit you should be in the relationship, why you need to do this in the relationship. Ako, I'm not against, gawin mo yan pag pag single ka, pero still kahit single ka, may consequences yan. Kasi yung mga lalaking mag-approach sa'yo or yung mga lalaking ma-attract mo is yung mga lalaki na talagang gusto lang is yung katawan mo. Hindi yung personality mo, hindi yung kung ano talaga yung pagkatao mo or yung walang patience na kilalanin kang mabuti. Ang gusto lang nila is kailan ko ito mabibembang. Diba? And eto pa, ba't kailangan ko magbayad sa OnlyFans? Ba't kailangan ko magbayad sa mga ibang site para lang makakita ng mga sexy na babae? Eto na, follow ko lang itong babae na to, marami na ako makikita sexy pictures niya. So, sa Europa, ang tanging mapapayo ko is, nasa sa'yo kung gusto mo siyang hiwalayan, pero dapat pang hiwalay na to. And you don't need to lead her anymore. And I hope na bago lang kayo, hindi kayo matagal, kasi kung matagal na, then it may be difficult for you to let go. Pero yun nga, like I said, lagi mong panindigan na mangibabaw yung pagiging traditional natin bilang lalaki. At mangibabaw kung ano talaga hinahanap natin mga lalaki. Don't fucking settle dahil malaki dede niya, malaki puwet niya. Don't fucking settle with that kind of relationship. Okay? At the end of the day, her personality, her values, principle in life, yun yung magmamatter. Okay? Yeah, I know it's kind of, talaga ba? Totoo ba? Of course, men wants beautiful women, pretty women, sexy women. Pero lahat naman kayo common. Diba? Ang daming ganyan eh. Ba't ka mag-worry na mawala siya? Kung yan lang kaya niya i-offer. Diba? Kung gusto mo ng ganyan, marami kang makukuha. Marami kang kaya ipalit, tropa. Okay? Kaya you don't need to worry sa mga babaeng talagang walang kayang i-provide kundi yung kanilang katawan. But don't get me wrong. May mga lalaki na yun ang talaga gusto. I just want to be in the relationship just because of your body, that's it. This woman just want to get something from me like lifestyle, provision, gifts, expensive bags, place, di ba? May mga ganun babae. So it's still transactional, di ba? Okay, let's talk about love and relationship. Isang mabilis lang. Relationship is kung ano yung pwede nating ibigay sa isa't isa. Parang trading, di ba? So ang China, kung ano yung wala sila, pwedeng kuhanin nila sa Pilipinas. Tapos kung ano yung wala sa atin, pwede natin kuhanin sa China. So that's the relationship between China and Philippines or with other countries, di ba? But when it comes to love has nothing to do with the relationship. Kumbaga, tanggap mo yung tao kung ano siya at kung ano yung ginagawa niya. Pero pag umabot dun sa nababali yung values mo and principles mo, I don't think na kailangan mo accept yon para makonsider mo love. So, hindi na love yon. Okay? Kung meron kang hindi kayang tanggapin sa babae is yung the way how she expose her body and herself to other men. And let's be fucking honest, hindi natin kayang tanggapin yan at mahirap tanggapin yan. Pero may mga lalaki pa rin kayang gawin yun na kahit nag-cheat yung girlfriend nila, yung asawa nila, tatanggapin nila. Why? It's not because of love. It's because kahihiyan. What? Diba? Ayaw nilang ma-expose or ayaw nila i-expose yung sarili nila kasi pag nagkabukuhan, sa kanila yung bagsak nun. And it reflects on them. Bakit nangyari yan? Bakit mo inalaw yan? Diba? May mga lalaki naman, I don't care. O sige, you cheated on me, then ayoko na sa'yo. Regardless kung malaman ng maraming tao, regardless kung malaman ng pamilya niya, he doesn't care. Okay? So kaya mga ropa, piliin nyo yung mga babae na talagang decente. Decente, pero you can make them like your own, you know, if you know what I mean. Kaya mga ropa, kilalanin nyo yung mga babae na bibigyan nyo ng relasyon para at least hindi nyo pagsisiyan bandang huli. I-make sure naman na hindi ka talo. Dahil at the end of the day, you are still providing and protecting the woman. Kaya nga, pag hindi na natin kayang i-protect yung babae at pag tayo na nakipaghiwalay, anong ibig sabihin nun? We are protecting ourselves. Diba? Tapos na tayong protektahan sila since ayaw nila magpaprotekta. Then, anong poprotektahan natin? Yung sarili lang natin. Kaya doon na papasok yung manlalamig ka, makikipaghiwalay ka, or tuluyan ang mawawala yung relasyon yung dalawa. Okay? So yun mga ropa, sana may nakuha kayo sa topic natin for today at sana nag-sink into sa inyo, especially sa mga lalaki. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time and bye-bye. See you on my next vlog.